Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, kami po ang iyong kawan, ikaw po ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong bayan, ikaw po ang aming Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong tagapaglingkod, ikaw po ang aming pinaglilingkuran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay, kami pagindapating makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre, at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem. Kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe. Puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon.
Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan, ay sinama niya sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoon dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kaniya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pero meron 2 o 3 pare na summer kasi, nagdesisyon silang mag-island, island resort vacation. Ayan, ano. Pahinga naman, ika nga, no. So maganda yung isla, no. Ganda. So ang kanilang ginawa, punta muna tayo sa beach, magbabad tayo doon. Ano? So ang ginawa ng 3 pare, naka-trunks lang, no? Walang damit. Eh, siyempre, wala naman makakakilala sa atin dito. Ganun, di ba? Malayo ito, malayo. So yung 3 pare, umupo doon sa may upuan, sa may by the beach, ganun sila. Tumitingin-tingin sa mga dumadaan, mga sexy. Maya-maya, may dumaan po 2 sexing babae. Nagganunan silang, may dumadaan, maganda. No? Pagtapat sa kanila, habang nalalaki ang kanilang mga mata, lumingon sa kanila, "Fathers,
Nandito pala kayo. Mabuti po, nagbabakasyon kayo. Paano yung tatlo? Napahiya sila. No? Akala nila, hindi sila makikilala. Pagkatapos ng pangyayari yan, nag-uusap sila. Ganito natin, bukas ang gawin natin, mag-shades tayo. Mag-shades tayo. Paano tayo makilala? Sumunod na araw, eto kanya, 3 pare. Nandun na naman sa beach, sa upuan nila. Dami mga nagdadaan, ang ganda ng mga views. Nakakita nila, may yung dalawang babaeng dumaan nung karang araw. Hindi tayo makikilala niya, naka-shades tayo. Makikilala niya. Dito, enjoy sila. Nakikita nila, sexy Biglang tumigil sa kanilang harapan. Tumingon sa kanila, Fathers! Mabuti po nakita ulit tayo. Napahiya na naman yung tatlo. Hindi nakakilala naman tayo. Ano ba to? Kinabukasan, nag-usap sila. Ganito gawin natin. Huwag lang tayong mag-shades. Mag-sombrero pa tayo. So punta ngayon yung 3 pare, naka-trunks, walang saplot sa pangtaas. Second, gwapo no? Macho Upo uli sila doon sa kanilang inuupuan. Nanonood na ng mga dumadaan, mga views, mga sceneries na maganda. Nakita nila, ito na. Hindi na tayo makikilala. Ayan yung 2 sexing babae na nakikita tayo. Hindi tayo makikilala. May shades, may sombrero na tayo. So, dumaan sa harapan nila at medyo lumampas. Yun, hindi tayo nakilala. Kaso biglang tumigil. Lumingin uli sa kanila. Fathers! Nakasombrero na kayo ngayon Hindi nakatiis yung isa. Sandali na nga lang po. Bakit di ba kami nakikilala? Lahat na ginawa namin. Sagot ng mga babae, Father, kayo naman, hindi niyo ba kami kakilala? Ako po si Sister Margaret at ako po si Sister Teresa. Kami po yung mga madre. Mga madre din pala sila. Aray ko, Diyos ko. Bakit ko ba naikwento yun? Wala lang, gusto ko lang ikwento. Hindi kasi minsan po, ito yung magandang paalala sa atin. Minsan, ang una nating isinusuko ay yung ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Ano po? Minsan, alam natin kung paano masugid tayo, kumilos kapag tayo halimbawa ay isang boss sa isang kumpanya. Alam natin kung paano umasta, di ba? Kapag mga professional tayo, talagang lahat, pati pananamit, salita, preserve yan. Talagang maingat tayo. Pero bakit minsan po, sa totoo lang, ang unang-una nating isinusuko o kunokompromiso, yung ating pagiging mananampalataya bilang anak ng Diyos, halimbawa. Ano po? Sa Ebanghelyo, tingnan niyo po ang Panginoon. No? Ang sabi siya ipinipilit na ng mga Hudyo na magpakilala na. Sabi ng Panginoon, matagal ko na sinabi sa inyo, di ba? Pinakilala ko, wala akong itinago sa inyo. At ganoon naman talaga ang Panginoon. Ano po? Isang bagay ang hindi niya kailanman ay tinalikuran o dininay. Ito ay ang pagiging anak ng Ama, na siya ay galing sa langit. At sabi nga dito sa huling bahagi ng Ebanghelyo, buong tapang pa rin niyang sinabing, ako at ang Ama ay iisa. Kumbaga po, ito na ang pinakamalaking identity o pinakamalalim na pagkakakilanlan ni Jesus sa kanyang sarili, na siya ay anak ng Ama at ang Ama at siya ay iisa. Sa katunayan, sa sobrang committed niya, sa sobra yung paninindigan niya sa katotohanan ito naging mitya ng kanyang buhay. Hindi po ba? Ito ang naging dahilan kung bakit siya ay nasuplong, blasphemy, paglapastangan sa Diyos, sa pamamagitan ng pagpapakilala na siya ay galing sa Ama at siya ang Diyos Ama ay iisa. Ganun na lamang ang kanyang paninindigan sa ganun. At hindi niya ito kailanman ikokompromiso o itatago. Paalala po sa atin ito na itong ating pagiging anak ng Diyos o pagiging Kristiyano, mananampalataya, ay ganun din po natin dapat panghawakan at panindigan. Ngayon, maaaring ang tanong niyo, paano ba?
Kailangan ba maglagay kami ng I am the Son of God, I am a Christian, I'm Catholic, maglalagay ba ako sa aking damit? Okay. O kaya hawak ba ako ng rosaryo lagi? Okay. Pero alam niyo, maganda yung sinabi ng Panginoon dito sa Ebanghelyo. Ang isa sa mga malinaw at konkretong pamamaraan para ipakita ang pagpapahalaga sa pagkakakilanlan natin sa ating sarili bilang mga alagad ng Panginoon ay sa pamamagitan ng paglilingkod. Yung sinabi niya sa Ebanghelyo na ang kanyang papel ay pagiging pastol. Pag-aaruga, at ang sabi dito, ay pagliligtas sa anumang kapahamakan sa mga kawan na ipinagkatiwala sa Kanya. Na wala kahit anuman o sino mang tupa ang mapapahamak. Opo, magdala tayo ng rosaryo, magdasal tayo in public, maglagay tayo ng krusipiyo sa ating mga eskapularyo, sa ating mga leeg, magdala tayo, magsuot tayo ng mga t-shirt na may mga statement dyan, at tayo mag-Catholic, ay mag-Christian. Okay po iyon. Pero wag nating kakaligtaan yung isa sa mga pinakamahalagang patunay o ginawa ng Panginoon para panindigan ang kanyang pagkakakilanlan sa sarili. Ano yon? Yung paglilingkod. Yung paglilingkod. Pag-iingat sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos Ama sa Kanya. Ang tanong siguro natin ngayon, sa ating kilos, sa ating uri ng pakikitungo sa ating kapwa, sa ating trabaho, o maaaring maging sa ating mga hanap buhay o negosyo, nakikita po ba? Nababanaagan ba ang ating pagiging alagad ng Panginoon o mananampalataya ng Diyos? Sa ating mga salita, sa mga binibitawan nating salita, nakikita ba, ito ba ay sumasalamin sa ating pagiging mananampalataya at lingkod ng Diyos bilang mga Kristiyano? Ano pa ang pwede nating gawin? Ano ang dapat natin pang gawin para ang ating kinikilos o ating sinasabi ay sumalamin sa pinakamalalim na pagkakakinanlan, the deepest identity na mayroon tayo bilang mga anak ng Diyos at mananampalatayang Kristiyano. Pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa Kanyang kawan. Manalangin tayo sa Ama. Taglay ang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa Kanyang pangangalaga. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Santo Papa at mga obispo, naway maging mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maranasan ang kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway akayin ni Kristo ang mabuting pastol upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan,
Ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin, pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakababatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayan banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Masiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na tayo ay maging mabubuting anak ng Diyos at maging nagmamalasakit at gumagalang na kapatid sa isa't isa.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin po natin ang mga may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, tinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, yarayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng mga napapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit ng kanilang pinagdadaanan, ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila, naway huwag silang mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, sa darating na May 4, unang Lunes ng buwan, ang ating healing mass ay pangunahan ni Healing Priest Father Joey Falier. Sa 12 ng tanghali, inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating healing mass dito sa Our Lady of Veritas Chapel. Tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text po sa 0917-631-4589 at hanapin na lamang po natin si Miss Rene Jose o si Miss Aline Nahe. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, mahalin at paglingkuran ang Diyos at ang kanyang bayan. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.